Hello mga kamamshi, mga kapapshi, welcome to the Roca Vlogs. So guys, maraming nagtatanong talaga nito sa akin. Ito yung madalas talaga tinatanong sa akin. Kahit doon sa Blue Up, kahit sa sa TikTok. Ito talaga yung madalas na tinatanong sa akin. Saan daw kami nag-meet ni Afam? Paano ko daw siya na-meet? So, bago ko pala na-meet si Afam, meron na rin ako mga naging mga naging ex na afam, pero isa lang yung ex ko na-meet ko talaga in real. Madalas doon mga mga ang tawag doon. Madalas doon mga online na lang. Sa online ko na lang na-meet. Ang iba hindi talaga sa in real. So na-meet ko si Afam 2024 sa Filipino Cupid. So, doon ko siya na-meet. Siguro, after 1 month namin na nag-usap online, so, pumunta na siya ng Pilipinas. Tsaka, nakakatuwa pala, bago pala kami nag-usap ni Afam, mayroon na talaga siyang Filipina na taga Cebu din. Mayroon na talaga siyang Filipina na na-meet taga Cebu din. Na sila, kumbaga nag-usap na sila na mag-meet sila in real. Meron na siyang ticket, so naka-reserve na yung ticket niya para doon sana sa imi-meet niya. So, ang nangyari, parang hindi sila nagkasundo. So, yun yung sinabi niya sa akin, no. Parang hindi sila nagkasundo kasi sabi daw nung girl sa kanya, na 3 weeks lang siya pwedeng i-meet kasi sabi kasi ni Afam, pupunta siya ng Philippines for 1 month. So 1 month siya ditong magstay kasi nag-book na siya ng condo unit which is sa Calix for 1 month 'yon. So first time ni Afam pumunta ng Pilipinas. So ito 'yun guys, first time niya talaga sa Pilipinas. So nangyari, nung sinabi ni Afam na 1 month siya dito sa Pinas, sabi nung girl, since yung girl kasi medyo busy kasi may business siya. So, sabi ni Afam, okay lang naman sa kanya yon na mag-meet sila ng 3 weeks, okay lang sa kanya yon. Kaso, nung nabanggit daw niya na sayang naman daw, sabi niya kasi na ano naman daw ang gagawin niya ng 3 weeks nang hindi niya kasama si girl, sa 1 week na yon. So sabi niya, yung matitirang 1 week niya, i-visit na lang niya ng Thailand yon. So sabi niya, siguro after nilang magsama, dahil nga kasi sabi ni girl is 3 weeks lang siya available. So sabi ni Afam, yung 1 week niya, sayang naman, ipapasyal na lang daw niya sa Thailand since first time din daw niya sa Thailand. So, anong nangyari? Nagalit daw si girl. Kasi, hindi raw pumayag si girl na, pupunta siya ng Thailand. Kasi sabi daw ni girl, baka daw, meron siyang imi-meet doon sa Thailand. So, yun, hindi sila nagkasundo. So, parang nagkalabuan. So, naghiwalay. So, ngayon, bumalik siya sa dating site. Ako naman, bumalik din ako ng dating site kasi medyo matagal din akong nawala sa dating site. So, bumalik din ako. So, yun na nga, nung bumalik ako, kami doon kami nagkamit ulit. Then, ang maganda pa doon kasi, since meron na siyang ticket, talaga na nakalaan talaga para papuntang Pilipinas, at saka first time na talaga sa Pilipinas, guys. Ito, first time talaga ni Afam. So, after 1 month namin na usap-usap, pumunta siya ng Pilipinas. So, pagpunta niya ng Pilipinas, ayun, sobrang sarap sa feeling kasi nagkakasundo talaga kami. So, ang ganda ng ang ganda ng visit niya sa Pilipinas ng 1 month kasi nagstay kami sa Cebu kasi doon sabi ko nga nakapag-book na siya ng condo unit. So, doon kami sa Calix, sa Cebu. And then, 3 weeks kami doon or 20 days.
20 days kami sa Cebu City, then dito sa isla namin, 10 days. But yung 1 month na yon sobrang ganda kasi nakasama niya talaga ako ng 1 month, magkasama talaga kami. The rest ng kanyang vacation is magkasama kami, pati yung mga anak ko, anak ko kasi is 3. But yung lalaki ko is malaki na yung panganay ko, nagtrabaho na, naging independent na, nagbukod, nag-boarding house na sa city. So, one time lang na-meet yung anak ko nung time na yon. 1 or 2 times ata. So, but yung dalawa kong anak na babae, kasama namin yon. So, ayun na nga. So, sobrang ganda ng meeting namin for the first time until pagbalik niya ng US, okay pa din hanggang sa tuloy-tuloy. Ang ganda ng namin, tuloy-tuloy, naging okay hanggang sa nag-decide na kami na parang papunta na kami sa yung mas malalim mas malalim na relasyon, di ba? Pupunta na kami doon sa mas malalim na relasyon. Kaya gumawa kami ng plano na medyo mabigat-bigat na pinag-iisipan niya talaga ng mabuti kung yung bang natatakot siya sa desisyon na yon, pero sabi niya talagang kung hindi niya gagawin ito, anong mangyayari sa amin. So sabi niya bahala na, sabi niya pala bahala na, nagtiwala na lang daw siya sa akin. Sabi niya, binigay na niya yung tiwala niya sa akin 100%, kahit na kahit na one time pa lang kaming nag-meet ni Afam dito sa Pilipinas. So, sa susunod guys, kasi hapon na, ako yung magluluto na ng aming hapunan. Talaga magluluto. So, ikukwento ko naman kung ano yung mga naging desisyon namin, kung ano yung hakbang na ginawa namin para mas maging malalim pa ang aming yung parang patungo na kami dun sa sa serious talaga na na relasyon. Oh my, ganun pa talaga. So, ikukwento ko sa susunod yun. Kung, ikukwento ko na lang kung paano kami nag-start na magpatayo ng bahay. So, yun na lang. Ikakwento ko, paano ko ba na-convince si Afam na magpatayo kami ng bahay dito sa Pilipinas. So, yun na lang yung ikukwento ko. Kasi, hindi hindi basta-bastang halaga pagka nagpatayo kayo ng bahay. Siyempre, bibili pa kayo ng lupa, 'di ba? So, bibili pa kayo ng lupa niyan. Tapos, syempre, pag nagpatayo kayo ng bahay, andyan yung malaking amount. Hindi naman kasi kasya ang 100, 200, 300,000, 'di ba? So, hindi kasya. So, ikukwento ko na lang sa susunod, paano ko nga ba na-convince si Afam na magpatayo kami ng bahay dito sa Pilipinas. So, yan guys. Sa susunod ulit. Sa susunod.